Tumagos ang atake ni Ernst, at tinamaan ang dibdib ni Damian. Nang laki ang mga mata nila, at napapasigaw si Victor at sinisigaw nito na Young Master. Tinukod nito ang kanyang paa, at nagawa niya pang nakatayo. Nagulat naman si Ernst at naiinis at sa isip-isip nito na hindi ito pwede. Natiis niya kahit papaano ang surprise attack niya. Sinasabi ni Damian na aking kamahalan, ang posisyon ng kinatawan ay kanya na ngayon. Tama ba? Mabilis naman tumakbo si Victor at niyakap nito si Damian at sinasabi nito na Young Master. Napasok ka naman si Damian ng dugo sa biglang pagyakap ni Victor. Tinatanong ni Victor kung ayos lang ba siya, akala niya may mangyayari sa kanya. Pinapaalis naman ni Damian si Victor at sinasabi nito na nasasaktan siya, tanga. Naglalakad ang Duke papalapit at pumapalakpak, at sinasabi nito na talagang natiis niya ang atake ni Howitz. Kahanga-hanga, at sa isip-isip nito na nagdududa siya ngunit talagang kaya niya. Bagay talaga siya, sinasabi ng Duke na ang kanyang mga vassals, makinig sila. Si Damian Haxon ay napatunayan na ang kanyang kakayahan. Tulad ng pinangako niya, itinatalaga niya si Damian Haxon bilang representative. Sinasabi ni Ernst na aking kamahalan, magsasalita pa sana si Ernst pero pinigilan na nito ng Duke, at sinasabi nito na tumigil siya. Nasa magandang mood siya, kaya huwag niya siyang galitin. Sumagot naman si Ernst na yes sir, at napapamura at sa isip-isip nito na ano ang nangyari. Tiyak na naramdaman niya ang kanyang pag-atake na tumama. Sa isip-isip ni Damian na masama ang trato sa kanya ng Duke. Hindi naman siya mahina, mali lang ang nakalaban niya. Dahil ang level niya ay lagpas na sa middle class, pero dahil low class fighter lang ang pwedeng makisali sa isang tunggalian, kailangan niyang magpanggap. Hindi kapani-paniwala ang kanyang pag-arte, at naloko niya ang sinuman. Sa maikling sandaling yun, kung hindi siya gumamit ng mana para i-block, ito ay maaaring tunay na mapanganib. Napatitig ang Duke kay Damian, at hinawakan nito ang kanyang kamay, at sinasabi nito na kunin niya ito. Dapat mayroon siyang internal injuries, kaya hindi siya pwedeng manood lang. Nilabas nito ang kanyang singsing, at may lumabas na butas. Sa isip-isip ni Damian na isang subspace magic tool. May kinuha ang Duke sa kanyang storage ring, at sinasabi nito na ito ay regalo para sa kanya. Ito ay isang bagay na tinatawag na balance pill, binayaran niya ang alchemy school ng malaking halaga para dito. Sa isip-isip ni Damian na jackpot, ito ay isang bagay na nagpapataas ng kanyang mga pisikal na kakayahan, tulad ng suplemento mula sa dati. Sinasabi ng Duke na karaniwan, kinakain ito ng mga kabalyero habang nagsasanay, ngunit ito ay epektibo rin para sa panloob na pinsala. Inabot na ng Duke ang pill, at nagpapasalamat naman dito si Damian. Hinawakan nito ang balikat ni Damian at sinasabi nito na inaasahan niya ang kanyang trabaho sa hinaharap. Sumagot si Damian at sinasabi nito na yes sir, sa susunod na araw. Lumabas si Damian at nagpunta ito sa training ground. At sinasabi nito na siguradong maganda ang epekto ng supplement. Ang kanyang panloob na pinsala ay halos lahat ay nawala pagkatapos ng isang gabi. Ngunit ang Duchy ay tunay na may mahusay na mga gamit sa pagsasanay. Kaya niyang sanayin ito sa pasulong, may biglang tumawag ng pansin kay Damian, at tinatanong nito kung siya ba si Damian Haxon. Mapapansin na ito ay isang maliit na tao, sinasabi ni Damian na oo, at tinatanong nito kung sino siya. Sinasabi ng lalaki na siya si Pavel Berman, low-class knight, Pavel Berman. At sinasabi nito na ito ang kanyang mga blood brother. Sila rin ay nakikipag-duel sa mga kabalyero dito, para makibahagi sa tunggalian. Nagtataka si Damian at parang walang pakialam, at sinasabi nito na sila. Sumisigaw at dinuro niya si Damian at sinasabi ni Berman na oo. Kahapon nag-training silang lahat sa labas kaya wala sila. Kaya maswerte siya, kung nandoon sila, sila na ang nagtuturo sa kanya ng leksyon, hindi si Sir Howitz. Ang isang tunggalian sa Leon Blum ay isang mahalagang gawain na may Duchy na kapalaran sa linya. Sana huwag niya silang hilahin pababa ng katawa-tawa na kakayahan. Kung naiintindihan niya, umalis siya para hindi niya maabala ang training nila. Umalis na si Damian at sinasabi nito na bahala sila sa buhay nila. Sa isip-isip ni Damian na maganda ito, curious siya sa mga kakayahan ng mga Duchy Knight, at ngayon makumpirma niya na sila. Sinasabi ni Berman na bumalik na sila sa kanilang mga posisyon. Huminga ng malalim si Berman, at pumorma na ito sa kanyang starting position, at tinatawag itong starting position immovable Akalanatha.
Umatake na ang isa at ginamit nito ang secret move Ascending Phoenix. Na-block naman ito ni Berman, at sinasabi ng isa na ngayon ang kanilang ika-981 na laban. Sa pagkakataong ito, siya ang mananalo. Tumatawa at sinasabi ni Berman na you wish. Napapasigaw silang dalawa, at napatitig ng matalim si Berman, at naglunsad ito ng isang atake, at naiwasan naman ito ng lalaki. Napatitig din ito ng matalim, at nag-counter-attack ito, at tinamaan niya ito sa ulo. At nagulat ito at nagtataka at sinasabi nito na gaya ng inaasahan niya, Fable. Para hulaan ang atake niya at harangin gamit ang kanyang noo. Yumuko ang lalaki at sinasabi nito na may natutunan siya ngayon. Sinasabi ni Fable Berman na malaki din ang nag-improve sa kanya. At walang panalo ngayon, naglalakad ang matabang lalaki at sinasabi nito na hoy. Labanan niya siya ngayon, nangangati ang kanyang katawan, para sa isang labanan. Sinasabi ni Fable na magbubuntong hininga muna siya, bago humarap sa kanya. Sinasabi ng payat na lalaki na ito ay magiging isang tunggalian sa loob ng isang buwan. Kung magpapatuloy sila sa pagsasanay tulad nito, magkakaroon sila ng magandang resulta. Sinasabi ni Fable na oo, siguradong matatalo nila ang Leon Bloom. At magbibigay sila ng karangalan sa duchy, tinaas nila ang kanilang mga espada at sinasabi nila na lahat para sa isa. Isa para sa lahat, sabay tawa na parang silang nababaliw. Nanunood lang sa kanila si Damian, sa isang tabi, tinatanong ni Victor kung ano ang mali, young master. Naiinis at sa isip-isip ni Damian na ang mga baliw na mga gago. Sinasabi ni Damian na Victor, sa tingin niya, nalilito sila sa tunggalian. Sinasabi ni Victor na paumanhin, ano ang ibig niyang sabihin, at ano ang sinasabi niya. Sinasabi ni Damian na wala siyang tiwala na mananalo ang mga tanga na yan. Tumatawa at sinasabi ng Duke na hindi talaga ito nababagay sa isang high-class knight, ngayon ba? Sinasabi ng matandang knight na ito ay hindi nakakaabala sa kanya. Sinasabi ng Duke na talaga ba, maging tapat siya sa kanya. Sinasabi ng matandang knight na sinadya niya talaga. Kagabi, nagpapasalamat si Damian sa offer ng Duke, pero mas gusto niyang mag-training mag-isa. Sinasabi ng Duke na naisipan niya lang magtanong, ngunit hindi niya maisip na tatanggihan niya ang pagsasanay mula sa jail Heimlich. Habang hindi maalis ang pagtawa ng Duke, sinasabi nito na si Damian Haxon ay medyo kawili-wili. Maiba sila, ano ang tingin niya kay Damian? Sinasabi ng matandang knight na pambihirang bata siya. Gumamit siya ng mana sa isang iglap lang, at hinaranggan niya ang atake ni Howitz. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Sinasabi ng Duke na kung gayon, paano niya nakikita ang posibilidad para sa tunggalian na ito? Sa tingin niya ba, kaya nilang talunin ang House Leon Blum? Sinasabi ng matandang knight na sa bagay na yan, ito ay mahirap sabihin na tiyak. Dahil ang tunggalian ay kinabibilangan ng 3 kalahok. At ang tagumpay ay mapupunta sa panig na unang nanalo ng 2 laban. Walang kwenta kung si Damian lang ang mag-perform ng maayos. Napatayo ang Duke at sumang-ayon nito sa sinabi ng matandang knight. At sinasabi nito na ang iba nilang mga kabalyero ay kailangang gumawa din ng maayos. Nagsasanay ba sila ng maayos? Sinasabi ng matandang knight na si Sir Vincenzo, isang mid-class knight, ang nangunguna sa kanilang pagsasanay, kaya naniniwala siyang walang dapat ipag-alala. Sa isip-isip ni Damian na ito ngayon ay isang malaking problema na hindi niya inaasahan. Kalimutan ang pagiging tanga. Sila ay nasa kaayla-hilakbot na anyo sa pisikal at mukhang maganda na walang sangkap. Sa antas ng kasanayan na yan, walang duda na matatalo sila. Napatahimik si Damian, at bigla nitong hinawakan ang kanyang ulo, at sinasabi nito na walang choice. I guess kailangan niyang pumasok, hoy, silang 3 bugok dyan. Sinasabi ng payat na lalaki na ano, tinawag niya lang silang bugok. Sinasabi ni Damian na oo, mag-sparring match sila. Sinasabi ni Fable na hinahamon niya sila pagkatapos makita ang kanilang mga kakayahan, siya ay may lakas ng loob. Sige, siya ang unang sasagat sa hamon na yun, sinasabi ni Damian na mali ang pagkakaintindi niya. Ayaw niyang lumaban na siya lang, gusto niyang sabay silang 3 lumapit sa kanya. Napatahimik ang 3, at bigla na pagtanto nila na parang ginagago lang sila, at sumisigaw at sinasabi ni Fable na ano. Isa siyang mayabang, nayanig ang lupa at sumugod na ang mga ito. Sinasabi nila sige. Labag ito sa code ng knight, ngunit ayos lang kapag nakikipag-usap sa isang baliw na aso. Ang pambubugbog ay ang pinakamahusay na gawin,
Papalapit na ang mga ito, pero parang wala lang reaksyon si Damian. Dumilat ang mata ni Peeble, at napatulala, at bigla itong bumangon at nagtataka, at napapaisip ito kung ano ang nangyari. Napatitig ito sa mga kasama niya, at napansin nito na tulog pa sila. Nagsalita si Damian at sinasabi nito na sa wakas, nagising na siya. Tulad ng nakakaawa na naiisip niya, sumisigaw at sinasabi ni Victor na young master. Ano bang ginagawa niya? Nanggugulo na naman siya. Sinasabi ni Damian na hindi ito problema. Tinuturuan niya lang ng leksyon ang Dogs Knights. Nagulat si Victor at sinasabi nito na ang mga lalaking ito ay ang mga Dogs Knight. Nagtataka at sa isip-isip ni Peeble na naalala niyang sabay silang umatake sa kanya, pero wala na siyang maalala pagkatapos noon. 5 minuto ang nakalipas, madali lang naiiwasan ni Damian ang lahat ng mga atake nila sa kanya. Mabilis ito nag-counter-attack, at inatake nito ang weak points ng mga ito, at bumagsak na ang mga ito, at nawala agad ng malay, at ang natitira na lang ay si Peeble. Papalapit na ito kay Damian, mabilis siyang tinamaan ni Damian sa leeg, at mabilis nitong sinuntok sa mukha, at tumalsik ito, at naglalaway. At unting-unting nawawala ng malay, nagtataka at sa isip-isip ni Peeble na na-knockout silang lahat. Hindi niya akalain na masasaktan niya silang tatlo. Anong klaseng halimaw siya? Sinasabi ni Damian na hindi man lang siya pinagpawisan. Hoy, silang lahat. Lumuhad sila at nauutal na sinasabi na yes sir. Tinatanong ni Damian kung sino ang nagte-training sa kanila. Sinasabi ni Peeble na sinasanay sila ni Sir Sebastian Vincenzo, isang mid-class knight. Sinasabi ni Damian na isang mid-class, sumagot naman agad si Peeble na oo. Sa isip-isip ni Damian na ang antas ng knight na yun ang nagbigay sa kanila ng ganitong klase ng pagsasanay. Gusto niyang sabihin sa kanila na huminto kaagad sa pagsasanay sa ilalim niya. Ngunit hindi niya nais na pukawin ang hindi kinakailangang salungatan. Sinasabi ni Damian na kapag natapos na ang training ni Vincenzo, lumapit siya, at hanapin niya siya dito. Simula ngayon, araw-araw na siyang makikipag-sparring sa kanya. Nagulat si Peeble at sinasabi nito na napahawak ito sa ulo at sinasabi nito na pero pag nalaman ni Sir Vincenzo na binubugbog sila, mag-iisip siya ng mali. Sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala, kahit anong hampas niya sa kanya. Walang magiging gasgas ang katawan niya. Hinawakan nito ang buong katawan niya at sa isip-isip nito na napagtanto niya na kahit ngayon lang niya sila tinalo, pero wala silang pisikal na pinsala. Tinatanong ni Peeble na paano ito nangyari, sinasabi ni Damian na mabuti, noong araw, natutunan niya ang isang napaka-espesipikong paraan upang talunin ang mga tao. Sa nakaraan, sa isip-isip ni Damian na matagal na ang nakalipas. May isang tao na gumala sa kontinente na nagre-reporma ng mga kriminal. Kilala siya bilang character corrector, simple ang kanyang paraan ng reporma. Binubugbog niya sila ng 1 oras na diretso. Ayon sa alamat, ang pinakamatagal na binugbog niya sa isang tao ay 512 oras. Sa pamamagitan ng prosesong yun, nagsimulang maawa ang character corrector sa kanyang mga dagwang biktima, at nagtataka. Paano niya bubugbugin ang isang tao nang hindi nalalagay sa panganib ang kanilang buhay? Umabot siya sa level ng isang master, may isang teknik na tinatawag na track-ale strike. Yan ang ginamit niya sa kanila ngayon lang. Ito ay isang lihim na sining na nagdudulot ng matinding sakit nang hindi nag-iiwan ng kahit isang nakikitang marka. Sinasabi ni Damian na anyways, naiintindihan na ba nila ngayon? Gaano ba sila kaina at walang kwenta, ngunit huwag masyadong mag-alala. May 1 buwan pa sila bago ang tunggalian, sa oras na yun, gagawin niya silang lahat sa mga kapaki-pakinabang na walang kwentang bugok. Hindi naman makapaniwala ang tatlo, at napanganga na lang sila. Napahawak si Victor sa kanyang mukha at sinasabi nito na ano na naman ang pinaplano niya this time. Sinasabi ni Damian na sige, bumalik na sila sa pagsasanay. May naghahanap kay Damian at sinasabi nito na nandito pala siya Sir Damian. Sa isip-isip ni Damian na ito ang attendant ng Duke. Sinasabi ng attendant na hinahanap siya ng Duke. Tinatanong ni Damian kung ano ang meron. Sinasabi ng attendant na bumalik na si Lady Chelsea.